Okay, so it's you. I've been waiting for so long. Ayan. So, hello, my dear is Scorpio. Hello, 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 my dear. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong first 15 days of October. This is from October 1 to October 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po, ang gagawin natin today ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gusto, teka lang, sa mga gusto po na mag-inquire at magpa-book ng private reading, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number, my dear, mag-PM lamang po. Huwag mahihiyang mag-PM. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Umpisahan natin sa pagpunta sa iyong love, okay? Ano ba, wala pa ako sinasabi. Pero love talaga nasa isip ko, okay? Love, my dear, okay? So, sige, additional cards tayo. Meron kang tower, which is, no, it's not a good card, okay? Kasi parang may nangyayari sa area ng iyong love. Once again, pag sinabi ko na area ng love, everybody is welcome dito. Asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, they are welcome, my dear, sa area na to, okay? Supposed to be, bago ako kumuha ng card, dapat sinabi ko na yung area of responsibility. Kaso nahulog siya. 'Di ba? This is the tower. And ang nasa isip ko kanina is the LOVE area. Tower. Okay? Pero ika-clarify natin yan. Okay? Dapat isang card lang yan. Pero sige, ika-clarify ko, my dear, for you. Okay? Baka sabihin mo naman porkit nakita niya tower, sige, binunot niya tower. Tapos sabi niya, love. O, di ba? Hindi mo naman gugustuhin sa money din yan. Okay, eto na. The Eight of Cups, okay? And the Tower, okay? Ang nakukuha ko dito is parang emotional separation. Parang ganun nakukuha ko dito, my dear. Sa loob ng love area, there is a tendency, my dear, okay, na baka merong hindi ko kino-close na ikaw lang, okay? Pwedeng parehas kayo, medyo hindi nagiging sensitive sa emotion ng bawat isa. Okay? So, yun na nakukuha ko over here. Posibleng magkaroon ng mga tampuhan. Once again, itong card na ito, my dear, itong dalawang card na to, this is the energy of your love area. Okay? And yung energy na to is brought to you by, di ba? Hatid ito, my dear, ng first 15 days of October. Okay. So, kung ito ang October at ito yung love, yung impact, my dear, ng October, first 15 days of October, yung impact ng first 15 days of October sa area ng love is more on parang misunderstanding. Okay, ganon. Okay? So, posibleng ang nananaig talaga is more on parang hindi nagkakaintindihan or parang hindi nagiging sensitive sa mga emotion. Baka may mga nasasabi, yung mga ganun, tapos nasasaktan na yung kabila, parang mga ganun na energy. Okay, so expected mo yan. Meron mga misunderstanding, meron mga nagwo-walk out, meron yung mararamdaman mo siguro, my dear Scorpio, na parang walang pake, parang umiiyak ka na, tapos walang concern, or parang nasa isang sitwasyon ka, my dear, na posibleng nasa area ka ng difficulties, mga ganyan, tapos parang walang pakialam or parang walang concern. Okay, marami pa tayong ilalabas na card, nakaka 4 minutes na tayo. Okay, so let's go na tayo, my dear, sa area ng iyong kadatungan. Money area. Let me see, darling. Let me see. Kuha na lang ako. Okay, there you go. Okay? This is the Three of Wands. Okay? Maganda yung area, my dear, ng iyong kaperahan kasi this is a parang go signal. Okay? Parang go signal na parang sige, gawin mo yan, Scorpio. I-push mo yan kung ano yung gusto mong mangyari sa area ng kaperahan. If you want to look for a job, if you want to start a business, kung gusto mong magkaroon ng upgrade sa negosyo mo, sa buhay mo, kung gusto mong mag-invest, kung ano man yung gusto mong gawin, my dear, sa area ng
iyong kaperahan o yun ang iyong career, this is a very, very good, ano daw? Very, very good card, my dear. So, sa card na to, my dear, this is also energy of travel. So, baka meron din mga like business something na may kinalaman sa usapin ng pera na baka kailangan mo puntahan or baka meron ka mga kinakailangang ayusin. Baka this is also work opportunities, my dear, para sa'yo. So, maganda, my dear, yung area ng iyong kaperahan. Okay? So, tingnan natin, my dear, yung mismong, ikaw na mismo, yung energy mo. Okay? Kasi yung dalawa na yun is yung impact yun, my dear, ng first 15 days of October sa area of responsibility ng heart and money. Okay, this is you. We have here the Five of Pentacles. Okay, so this is not good. Okay, so ang Five of Pentacles is, sabihin na lang natin, parang highlighter or parang marker, my dear, na hina-highlight yung mga kulang sa buhay mo about sa Pentacles. Parang gano'n, parang masyado kang iritado, my dear, na walang ganito, walang ganyan, and kapos, kulang, yung mga ganun, my dear, okay? So, parang nararamdaman mo, my dear, na, teka, parang may problema sa usapin ng pinansyal, parang gano'n, napakaraming kulang, ang dami kong gustong gawin, pero parang kulang talaga sa area ng pinansyal. And kaya may ganito na area sa iyong energy mo and energy ng kadatungan, okay? Kasi there's a tendency na baka meron ka mga gawin, my dear, na mga action doon sa certain na problema mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. But once again, kung i-connect ko siya sa area ng love, misunderstanding na posibleng money issue. Okay? Money issue. Once again, my dear, welcome dito ang relationship, family, friends sa area ng love. Okay? So hindi ko lang siya generalize or kino-close, my dear, na relationship area lang to. Okay? So kunin natin yung binabalance ng Five of Pentacles. Okay? Kaya mo 'yan. Okay. Alam mo kasi hinahabol ko yung oras, dear, kasi ayoko na parang dapat hindi ako nagmamadali eh. Pero lately napapansin ko pahaba ng pahaba yung mga reading natin, and I'm very, very sorry, my dear. Okay? We have here the Six of Cups energy ng nakaraan. Okay? So, there's a tendency na baka meron mga issue, financial issue na posibleng matagal na to. Okay? Lalo sa area ng kadatungan. Okay? We have here the Queen of Cups, the very understanding na card. So, pakiramdam ko naman, parang medyo nag-adjust ka ng matagal. Yun ang nakukuha ko dito. Pero nararamdaman ko talaga, my dear, yung pagsabog mo doon sa isang sitwasyon ng buhay mo na parang medyo matagal na. Yung parang, hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya na ganito yung sitwasyon. Hindi ko na kaya na ganito yung nangyayari. Parang ganon. Kaya sa area ng love, may mga misunderstanding na nangyayari. And parang hindi nila ma-relate or parang hindi sila actually, pakiramdam ko, alam naman nila yung point mo kung bakit ka nagagalit or bakit ka aalis or bakit gagawin mo yung isang bagay. It is just more on parang wala lang siguro silang magawa, parang ganon, or walang gustong gawin. Ano daw? Wala lang ano daw, kaya mo yan. Wala lang silang magawa or ayaw lang talaga nilang solusyonan. Parang ganon, okay? Pero dito sa second row natin, Six of Cups at saka Queen of Cups, parang may mga issue, may dear, na medyo matagal na. Especially sa area ng pinansyal na mabobrought out, my dear, ngayong first 15 days of October. And there's a tendency na baka yun ang mag-cause or mag-lead ng misunderstand, hindi pagkakaunawaan. Yun na yun. Okay? Punta tayo sa area ng iyong... Uy! We have here the Ten of Pentacles. Kung yung ibabaw mo is the Five of Pentacles, ang iyong heart naman is the Ten of Pentacles. Gusto mo lang naman, my dear, siguro na parang itama yung mga bagay-bagay, especially sa loob. Kaya mo yan. Gusto mo lang siguro, my dear, na itama yung mga bagay-bagay, especially sa area ng family, ng relationship, okay? And gusto mo magkaroon ng change, lalo na sa area talaga ng pinansyal, okay? Gusto mong i-cut yung mga energy na medyo matagal na sa loob ng relationship at saka sa family, lalo na kung connected sa energy ng pera, okay? Kasi ikaw,
you're moving forward eh. Gumagawa ka ng action, my dear, para maayos kung ano man yung problema na may kinalaman sa usapin. Kung ano man sabihin natin yung issue sa loob ng relationship at sa loob ng family, okay, or sa buhay mo, gumagawa ka ng paraan. Ang problema kasi dito, my dear, is parang may mga nararamdaman ako na energy dito sa area ng love na parang hindi ko lang sure kung hindi ka lang ba talaga nila naiintindihan or ayaw ko lang talaga nila intindihin. Yun na nakukuha ko, my dear. Okay? So, kuha pa tayo ng 2 cards. Malapit na tayo mag-closing. Okay? Kaya yung mga nagsasabi, my dear, bakit ang bilis-bilis mo magsalita? Okay? Una, sa editing. Kasi nagta-times 1 ako sa editing. Pangalawa, yung oras. Okay? We have here the 10 of Cups. Okay? Especially yung mga promises, okay? Yung mga broken promises, my dear, ng iyong mga friends, ng iyong family, ng iyong karelasyon, mauungkat yan ngayon, my dear. Ngayong first 15 days of October, talagang aangat yan, my dear. Magsusurface talaga yan. Yung mga promises, yung mga ganito, yung mga ganyan. And talagang, kasi, I think, my dear, naghahanap ka talaga ng change. Naghahanap ka ng improvement, my dear. Sa area ng love, sa area ng buhay mo, ng family, ng relation. Naghahanap ka talaga ng okay, ang ganda ng energy ng heart mo eh kasi gusto mo lang talaga maging masaya, maging happy, maging kumpleto ang pamilya, mamuhay ng hindi naman as in like sobrang masagana, kahit simple. Pero you can see siguro with your own 2 eyes, my dear, na parang walang change. Ganun pa rin siya. And meron siyang mga promises na mananatili na lang siyang promise. Parang nananatili na lang siyang pangako. Ganon. Okay? So, let's go tayo, dear. Malapit na tayo mag-closing. Kapit lang, my dear Scorpio. We have here the energy of the 3 of Pentacles. Okay? Tulungan sa usapin ng pinansyal. Siguro for some of you, medyo napapagod na kayo na parang ikaw na lang lahat. Parang ganon. Parang ikaw na lang lahat and medyo highlighted. So, sa first 15 days of October, napaka-importante sa'yo, my dear Scorpio, na yung mga tao sa paligid mo is nakikipag-cooperate na ma-resolve yung certain issue. And, maliban sa cooperation, nakukuha ko rin, my dear Scorpio, na very important din that they are also willing to make changes and sacrifices para lang ma-settled or maayos yung isang situation. Parang ganon. Yun na naman ang gusto mo. Ngayon, kung hindi mangyayari yon, so there's a tendency na mag-walk out ka talaga. Parang ganon. Kasi you have enough. Ang tagal na nito. Parang gano'n. Ang tagal na nitong issue na to. Ang tagal na kitang iniintindi. Ang tagal na. Tagal na. Last 3 cards na lang tayo, dear. And then closing remark na tayo. Okay. Uy! Okay. We have here. May nag-flip ba? Ayan na naman ako sa flip. Flip card. Ayun, dalawa. We have here the 6 of Wands and the 4 of Cups. Okay. So, ano nangyayari dito sa energy na to? My dear, may success ka. Okay, I can feel that you have success sa area ng career. Actually, maganda yung pasok, my dear, ng first 15 days sa area ng career mo. If you have any problem, kung meron kang problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or meron kang mga pinagdadaanan, mariresolve siya. I think ang problema dito is nasa area talaga ng heart or nasa area ng love. Because sa area ng 4 of Cups over here, I think parang may mga issue talaga, my dear, na kinakailangan talaga ng closing remark. Or kinakailangan na talagang pag-usapan or kinakailangan na talagang gawan ng action. Okay? Okay, last card na tayo, my dear. Last card, my dear Scorpio. Okay, ang dami. Para sa last card mo, bottom deck of the card is the energy of the 4 of Swords, energy ng rest.
So for some of you, napapagod na nga siguro talaga kayo sa repeated na cycle o napapagod na kayo sa mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And ang sinisigaw, my dear, ng iyong lalamunan is please makipag-cooperate kayo, please magbago na kayo, please tulungan nyo ko, yung mga ganon. Okay? O ito pa rin mo yung mga pinangako mo sa akin, yung mga ganon. Okay, we have here 3 cards. We have here the energy of the Emperor. We have here the energy of the Page of Sword. And we have here the energy of the Magician. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is you want to be in control. You want to be in charge. Okay? And at the same time, ma-resolve na talaga, my dear, yung mga problem talaga over here sa energy ng Magician. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. So, doon ka talaga nakapokus, my dear, sa first 15 days of October na magtulungan tayo, ayusin natin yung mga issue, something like that. But sad to say, sa area ng iyong LOVE love over here, meron mga misunderstanding. Tama ba ako? Misunderstanding, my dear, na mangyayari sa first 15 days of October. But, ayan, meron ka dito mga travels, energy ng career, meron ka mga moving forward. Actually, okay yung career mo. I love yung energy ng career mo. Yung energy lang talaga ng love. Medyo parang wala talagang cooperation, wala talaga. Okay? So, my dear is Scorpio, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.